Magandang araw mga kapatid. Bagong taon, sabi nga bagong pagkakataon. Ayan. At pumasok ang taon, tayo pa ay nagpasalamat sa Panginoon. Napakaraming bagay po na dapat po tayong ipagpasalamat sa Panginoon. Unang-una yung buhay natin, tayo po ay malayang nakakahinga. Marami po ang mga nasa ospital at nagbabayad pa ng oxygen para makahinga. Pero free yung hangin ating nalalanghap. Tayo po ba hindi nagpapasalamat sa Panginoon? Sa lahat ng bagay na ibinibigay po ng Panginoon sa atin, tayo po ay matutong magpasalamat. Atin pong pinag-aaralan ay patungkol sa 5 reasons for thanking God. Ayan. Sa 1 Chronicles 16 verse 34, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." Tayo daw po ay magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya po ay napakabuti. Kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang pag-ibig ay panghabang buhay. Ibig sabihin, hindi nawawala yung kanyang pag-ibig sa atin. Kahit na po tayo ay nagkakaroon ng pagkakamali sa Panginoon, pero yung kanyang pagmamahal ay nananatili. Pag tayo po ay lumayo, andyan lang po siya, naghihintay na tayo po ay manumbalik sa kanya. Kaya dapat lamang na siya po ay pasalamatan sapagkat siya po ay napakabuti. Yan. Meron po akong nais i-share na 5 reason for thanking God. So, number 1 po ay God gave you His greatest gift, salvation through Jesus Christ. Katulad po nung sinasabi ng John 3 verse 16, ngayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa bawat isa. Ibinigay po niya ang kaisa-isang niyang anak na kung sino man ang sumampalataya ay hindi po mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay nagbigay ng isang regalo. Kayo po ba ay merong natanggap na regalo nitong nakaraang Pasko? Maring ito'y maliit o malaki. Pero ang regalo ng Diyos ay, sabi dito, ay greatest gift. Napakalaki. Kung si Jesus ay tinanggap po natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, natanggap po natin yung greatest gift. Bagamat si Jesus ay naghirap doon sa krus ng Kalbaryo, siya po ay namatay, ang kanyang katawan, di ba, may tumigis na dugo. Ang kanyang katawan ay nahirapan. Merong mga dumura pa nga sa kanya. May mga lumapastangan pa nga sa kanya. Pero hindi po niya inalinta iyon kasi ang plano po talaga ay para siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo at tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya greatest gift, kung ito'y natanggap natin, yung salvation mula kay Kristo, ay nakatanggap tayo ng malaking regalo. Yun po ba'y hindi nyo ipagpapasalamat sa Panginoon? So, tayo po ay magpasalamat. Yun yung isang reason, na tayo ay binigyan ng regalo. At ito'y sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pangalawang reason kung bakit kinakailangan natin na lagi tayo magpasalamat, magpuri sa Diyos ay number 2, He answers your prayer. So sinasagot po niya yung ating mga panalangin. Sa John 11:41, sabi po dito, so they took away the stone and Jesus lifted up His eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. Nung time na yun po ay namatay si Lazaro. At siya po ay tumawag sa Diyos at ang sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. Ayan. So hindi pa po
nabubuhay na muli si Lazaro noon ano, bago mangyari yun po yung kanyang sinabi ano. So dito makikita natin na, alam ni Jesus na sinasagot ano nung kanyang ama, yung kanyang ano man yung kanyang hingin, gano'n din po sa atin. Mga kapatid, ako'y naniniwala mula na ako'y isilang hanggang ngayon, marami ng, ginawa ang Diyos sa'yo, marami ng sinagot ang Diyos sa'yo. Maaaring nakapasa ka sa exam ano, na napakahirap tapos ay, binigay sa'yo ng Diyos ano, nararapat na tayong magpasalamat ano. Siya po yung sumasagot ano, dun sa lahat ng ating pananalangin, 'di ba? Minsan ang laki-laki ng problema natin ano, biglang dumating yung solusyon ano. Halimbawa, financial problem ano, biglang, may kumatok sa'yo at yun na yung naging daan ano, para ikaw ay pagpalain. Tapos hindi ka pa magpapasalamat ano. So, nararapat lamang na siya po ay pasalamatan natin, sapagkat siya po yung sumasagot sa iyong mga dalangin ano. So, ang sagot nga lang ng Panginoon ay nasa tatlong bahagi ano, yung no, yung yes at saka yung wait ano. Pero sumasagot po ang Diyos ano. Maaaring, sumagot ang Diyos ng hindi kasi hindi naman talaga dapat ibigay sa'yo, baka mapahamak ka. So pangalawa ay, puwedeng wait ano, puwedeng, yes kung talagang kailangan, bibigay talaga 'yan ng Diyos ano. Number 3, reason, kung bakit dapat kang magpasalamat sa Diyos ano. He provides for your needs. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 6, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God." Ano, sabi doon ay, huwag daw po tayong mabalisa, ano. Hilingin ninyo sa panalangin may pasasalamat. So, huwag tayong mag-alala, ano, 'di ba yung iba 'pag nakakita na ang kaldero ay wala ng laman at, nag-aalala na ano, maaaring ito na yung, katapusan namin ano, parang yung dun sa isang, sa Bible ano nung, yung kay Elisha ano, na yung babaeng balo ay yun yung sinasabi niya ano, katapusan na nito ano nung kanilang, iluluto at pagkatapos nun ay, wala na ano, puwede na kaming mamatay ano. So, may mga tao sa panahon na gano'n ano, nag-aalala sa maraming bagay. Isipin po niyo mga kapatid na yung Maya ano, yung ibon, meron po ba kayo nakita na ibon na may dalang martilyo ano, at nag-aanduwagi ano, nag-aaluwagi? Wala namang gano'n ano, free po 'yan, lumilipad, dumadapo, pero pinapakain ano. So, sabi ng Panginoon, kung papaano na yung Maya pinapakain ko, how much kayo na nilalang ko na special sa akin na tao. Kaya bakit po tayo mag-aalala sa maraming bagay, ano? He provides for your needs. Kung ang Diyos ay nagpo-provide sa ating mga pangangailangan, mga kapatid, nararapat na tayo ay magpasalamat. Pangatlong bagay po ay, He showers with your blessing. Ano, katulad nung nasa Philippians 4 verse 6. Siya yung nagbubuhos po ng ano eh, ng mga blessing. Ano, pag sinabing showers, wow. Napakarami po nito ano. Yung ulan pag tumingala ka, nagsi-shower siya no, ang dami nun ano. So, pero yung iba ano, makita natin na 'pag binigyan lang ng candy, eh, hindi mo makapagpa-thank you, maliit na bagay lang, eh, ano. So, maliit na bagay at malaking bagay, nararapat lamang po na tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Kaya, ano man yung ibigay sa atin ano, ng Lord ay tayo po ay matutong magpasalamat, ano. Lima, it protects and keeps you, 'yan. Siya po yung nagpoprotekta sa atin
Siya yung nangangalaga sa atin. Sabi nga do'n sa isang talata ay ang Diyos daw ay palaging nasa ating tabi, ano, 'yan. So, ang sabi po ng Psalms 91, 'yan, nais ko pong basahin sa 14. Ganito po ang nakasulat, "Because He holds fast to me in love, I will deliver Him. I will protect Him because He knows my name. When He calls to me, I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will rescue Him and honor Him. With long life, I will satisfy Him and show Him my salvation." Napakabuti ng Panginoon, ano ho, na siya po yung nagpoprotekta sa atin at siya yung sumasama sa atin kung may kapahamakan daw. Ayan, siya yung nabibigay ng mahabang buhay at nung kaligtasan. Ano po? So, sa Panginoon, tayo po ay secured. Kaya, katulad din po ng sinasabi sa 1 Thessalonians 5:6-18, mga kapatid, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." So may tatlong bagay na nais ang Diyos sa atin. Tayo daw po'y magalak lagi. Una, pangalawa ay manalangin lagi. At pangatlo ay magpasalamat sa anumang dumating sa ating buhay. Ito man ay masaya o kahit hindi mo na-enjoy, ano, magpasalamat ka, ano, sa Panginoon. Sabi po dito, in all circumstances. Sa anumang kalagayan natin, tayo po ay matutong magpasalamat sa Diyos. So, yan po yung 5 reason at nawa po meron po tayong natutunan. Sa Diyos po ang papuri.